Kita niyo po tamang-tama po yung message ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Yung parang na-tense si Brother Robert. Simula pa lang. So, ano po na binasa nating scripture kanina, siguro may idea na po kayo kung ano po yung mensahe sa atin sa araw na ito. Amen? Do not worry. Amen? Kung namatay yung computer, do not worry kasi merong kwento si Brother Robert. Amen. So, ang title po natin sa araw na ito is Living a Stress-Free Life. Siguro po, pwede natin rin, pwede pa po itong mga ganitong bagay. Applicable po ba itong living a stressful life? Kasi kung titignan po natin sa mundong ito, napakarami pong stressful na pwede na, kahit pagpunta lang dito, nakaka-stress na eh. Diba? Yung sabihin, pagising sa umaga pa lang, yun, pagising sa umaga, aga pa. Sige, ano nung ginagawa? Computer, nagkakalikot. Tapos alam natin, 4 o'clock ang service, ha? 4 o'clock. Tapos kung kailan na mag-alas 4, diyan ka nagmamadali. Diba? Di ba nakaka-stress? Diba? Sinayang mo yung oras bago yung maaga pa, tapos nung late na diyan ka nagmamadali. Amen? Sino ba nakaka-relate doon? Wow, wala. Hindi sila na-stress. Lahat sila maaga. Amen. Tsaka, kung titignan po natin, nasa buhay po natin, kumbaga yung stress sa buhay natin, normal na siya eh. Diba? Normal na siya, kaya lang, ang tanong lang doon, paano ka magre-react sa mga ganung bagay. Amen. So, yun po ang pag-aaralan natin ngayon. Ano po ba sinasabi ng Biblia when it comes to stress? Baga sinasabi ba ng Biblia na gusto ng Diyos na ma-stress ang kanyang mga anak? Sinasabi ba ng Biblia na hindi tayo makakaranas ng mga ganitong bagay na makaka-stress sa atin? Amen. Ito may pag-aaralan po natin sa araw na ito. Amen po? Amen. Siyempre, bago ang lahat, alam ko na-stress na kayo. Amen. Na-stress na kasi kayo kasi kinakabahan kayo, di ba? Amen. So, simulan natin. Ano po yung stress? What is stress? Sabi po, ang stress daw po, it is simply defined as a factor that creates mental, emotional, or physical strain. Sabi mo nga po, makita lang kita, na-stress na ako. Amen. Kanino po sinasabi yun? Sobrang naman. Wow. Sinasabi, sa pelikula ko nakikita ko usually pa sinasabi yun sa mga naniningil sa bahay. Yun naman. Pag maniningil na, ilan naman siya, tago tayo. Walang ingay. Di ba? Isa pa, kunyari, merong naliligaw sa ayaw mo. Di ba? Sabi mo, nakikita ka lang ito, na-stress na naman ako. Di ba? Sinabi ko dati yan eh. Di ba? Sinabi ko noon yan. Kaya nga sabi ko nga sa misis ko, nung sinabi ko yun, kasi una ko siya nakita, sabi ko, hindi ko mapakasawa to. Ewan ko na, hindi ko siya kilala. First time ko siya nakita, masinahan lang. Kunyari, nakaupo ko dyan, nakita ko siya. Sabi ko noon, hindi ko mapapangasawa yan. Saka sabi ko sinabi ko yun. Hindi ko siya kilala, first time ko siya mamit. Hindi ko pa ako nakapag-usap eh. Pero nung sinabi ko yun, sabi ko nabusog ako. Bakit? Kinahin ko lang ang sinabi ko eh. Di ba? Kaya asawa ko na siya eh. Amen? Sabi ko kasi, kundi lang siya kasi lampa. Napakalampa kasi. Dadaan lang sa isip ko, lalagpas sa puso ko. Bro, may pamalo! May pamalo! Hindi kami tinawag ni Brother Wendell nung 13. Sabi niya, tatawagin niya kami. Hindi kami tinawag eh. Sorry po. Ito na, sabi noon. Si Sister Carmina, sabi niya sa Friday na lang po yung mga, yung mga di mo na, di ba? May pamalo! Sabi ko, all things work together for good. Amen. Ano po? It is a state of unresolved tension arising from pressures, irritations, and demands of life. Ito po yung stress. Amen. Ano po ba ang sinasabi sa Biblia tungkol sa pinag-aralan natin, sa binasa natin verse, di ba? Sabi dyan, do not worry about your life. Huwag ka mag-alala, huwag ka ma-stress. Sabi ng Panginoon. Amen. Although ano yung mga bagay na nagpapastress sa'yo, huwag ka ma-stress, sabi niya. Do not worry about your life, kung ano kakainin mo, what you will drink,
or about your body. Kung ano gagamitin mo, siya nga pala. Ito na, sa araw rin po, itong ginagamit ko po ito, kaya si Brother Wendell. Hindi ako nag-worry, pero si Lord ang nagpadala ng barong. Amen. Wala akong biyak sa likod. Amen. Di ba? Hindi ako nag-worry, pero si Lord ang gumawa ng paraan para, amen, sa damit ko sa araw na ito. Praise God po. At look at the birds of the air. They neither sow nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Yung mga ibon po, hindi naman sila nagtatanim. Di ba? Pero pinapakain sila ng ating Panginoon. Tayo pa kaya, sabi niya. Tayo pa na talagang ginawa niya kanyang wangis at hiningahan pa. Amen? And can any of you, ito po yung pinakamaganda, and can any of you, by worrying at a single hour of 2 years span of life, pag nag-worry ka ba, haba ang buhay mo? Hindi, di ba? Pag nag-worry ka ba, sino ba nanakawan? Yan kasi yung binibigay ng kalaban sa isip natin. Yung kalaban na bibigay dyan, ang Panginoon sabi sa atin, huwag ka mag-worry, pero yung kalaban, uy, mag-worry ka, wala ka ng ulam. Wala kang gagamitin sa Friday pag nag-stop ka. Di ba? Yun ang ginagawa ng kalaban eh. Pero sabi ng Panginoon, do not worry. Yung mga ibon niya, di ba, pinapakain ko nga, yung mga lilis na sa mata mo nga, dinatapitan niya. Amen? Mas maganda pa, sabi ko nga, sa Lord ni Solomon. Amen? So talagang, ang sinasabi ng Biblia ko, sinasabi ng salita ng Diyos, is, huwag tayong mag-worry. Pero hindi po sinasabi na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok. Kasi andyan po yan sa buhay natin. Pero pwede ka naman po makaranas ng pagsubok na hindi ka na-stress. Amen? Mamaya po makikita po natin yan. Mamaya makikita po natin yan. Kasi, kung isipin mo, eto na yung pinay sa ni Lord eh. But kung hindi ka gwapo, kung hindi ka maganda, ba't ka ba may stress itsura mo, di ba? You are perfect sa mata ng Diyos, di ba? Di ba, sabi nga niya sa mga creation niya, it is good. Di ba? Wala kang magagawa eh, ba't may stress ka pa? Hindi na lang, amen? Baka makuha sa close-up smile. Amen? Baka sa hugot lines. No, bro. Amen. So sabi nga dito, for it is the Gentiles who strive for all these things, and indeed your Heavenly Father knows that you need all things. Alam ng Panginoon kung anong pangangailangan natin eh. Alam niya. At sabi nga po, but strive first for the kingdom of God. Ano po una natin gagawin? Unahin po natin siya. Kasi usually po ang ginagawa natin, lalo't pag hindi pa po tayo nakakilala sa Diyos, sa sarili natin kakayahan, pinipilit natin. Kahit hindi na natin kaya, pinipilit pa rin natin. Pero sabi nga, pag una mo siya, lahat ng pangangailangan mo, kung kailangan mo ng barong, ayun si Brother Wendell. Amen. Lahat bibigay niya kung anong pangangailangan mo. And sabi nga, so do not worry about tomorrow. For tomorrow will bring worries of its own. So today's trouble is enough for today. Sabi nga, di ba pag binibigay tayo ng free pray tayo, di ba? Ano sabi doon? Give us this day our Daily bread. daily. Araw-araw. So He will give us daily. Hindi ko kailangan problema yung bukas. Hindi ni Lord yun. Sinabi niya sa salita niya eh. Amen? So hindi natin kailangan mag-worry, hindi natin kailangan mag-stress. Amen? Kaya ihirapan lang natin ang sarili natin. Diba? Ano diba yung stress nakakatanda? Sino po gusto tumanda? Ang itsura? Ako na. Kaya tapikin nga po natin yung katabi natin, sabihin natin, huwag kang ma-stress. Kasi, ito all bless. Sayang ang belo, sayang ang cream. Sayang man nilalagay natin yung mukha kung may stress lang tayo, di ba? So sabi nga ng pusa, minsan hindi natin alam kung tayo na-stress eh. Pakibasa nga po, 1, 2, 3. Di ba? Nakaka-stress? Basahin mo lang na-stress ka na eh. Di ba? So, sabi nga, huwag tayo ma-stress kasi nga, yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung mga pagsubok na yan, daanan mo lang yan. Because our God is Alpha and Omega. Victorious na siya. Alam mo na siya yung mananalo sa dulo because ito the end eh. So yung gitna, wala na yan. Daanan mo lang yan. Kasi alam mo, in the end, you will be victorious. Bakit? Kasi alam sa iyong Panginoon. Amen? Amen. Sunod po, ito po yung sabi ko sa inyo nakakatanda. Ayaw ko ba't maraming gusto maging presidente. Amen? Tingnan niyo po, picture nila before and after sila sa office. Sino po gusto maging presidente? Ayaw ko ba't nagkakagulo sila sa
presidente. Eh, may kinalaki resulta. Bukod sa kanya, ito ang grupa ko. Ang laki ng tinanda, di po ba? Isang term pa lang yan. Eh, may ano ba meron sa naging presidente? Talagang nakaka-tense eh. Di ba? Sobrang hirap. Ewan ko kung dinarasin ng problema. Pero you're on the top already, pero ganyan pala itsura mo. So sabi nga, dapat ano natin, sa Panginoon, hindi yung sa personal. Kasi, lalo sa Amerika, di mo ba, bawal na nga mag-pray sa school eh. Di ba? Bawal na, di ba? Bawal na yung pagiging anak, yung gusto pa nga nila patanggal yung God we trust sa pera nila eh. So, kaya pa siguro nagkakaganyan sila masyado sa problemado sa bansa nila. Amen. Sabi nga, we should live in the present. Kasi if you are depressed, it means you are living the past. Kasi, nadidepress ka doon sa nakaraan eh. Tapos na yun, wala ka na magagawa doon. Ba't iisipin mo pa? But if you are anxious, you are living in the future. Diba? Anxious ka, ano kaya nangyari bukas? Saan kaya ako na pagkain bukas? Wala na akong pamasahe. Diba? You are living in the future. Dapat daw, you should have peace because you are living in the present. Well, in the present, you have Jesus Christ in you. You have the Lord in you. Dapat peace ka, payapa ka. Kasi alam mo, sabi ng prayer, God will supply your needs daily, di ba? Sa prayer, di ba? Daily, bibigay sa'yo. So dapat relax ka, dapat at peace ka. Dahil binagkalob sa atin ng Panginoon yung peace niya. Amen? Kaya sabi mo, bawal ma-stress. Bawal ma-stress. Amen. Bawal ang stress, ha? Dapat bless. Sabi nga, no point in stressing over something you can change. Move on and grow stronger. Ba't iisipin mo pa yun? Ano ba mangyayari pag iisipin mo, may magbabago pa? Wala na, di ba? Move on. Kalimutan natin si Angel. Sino ba yung Angel na yun? Iba naman, di ba? Angel na walang pakpak. Bro, ba't umingiti ka? Angel na walang Di ba? pakpak. Wala. Ba't may stress ka pa doon? Wala na, di mo makukuha na yun. Di ba? Move on. Wala ka dyan. Amen? Gaya. Sa biblical terms naman po, yung kasing kahulugan ng stress is affliction. Ang meaning naman po ng affliction is anguish, burden, persecution, tribulations, and trouble. Affliction can also be defined as the pressure which affects a person's life. Sabi nga po natin, kahit sa Bible po, marami pong, kahit sila Paul, iba po sila, nagkaroon po sila ng afflictions. Kahit yung mga apostles, Jesus Christ. Kaya po sabi niya, hindi tayo exempt sa mga pagsubok sa buhay. Pag mamaya makikita natin mga pagsubok na ito ang nagpapatatag po sa atin. Amen. Tingnan nga po natin sa salita ng Diyos. Sabi nga po natin, hindi tayo exempt. Ano po sabi dyan? I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Amen. Ang linaw-linaw po na sinabi ng salita ng Diyos. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Although dadaan tayo dyan, sabi ko nga po kanina, andyan yung mga stress eh. Andyan yung mga pagsubok sa buhay natin. Pero hindi tayo dapat mas stress sa mga problema ngayon. Sabi nga, kung ano yung kaya mong gawin mo. Yung hindi mo na kayang gawin, bigay mo na kay Lord. Diba? God will do the rest. Amen. Kung na po natin, sabi nga po, magkaroon tayo ng peace. He said to them, Mark 6:31, He said to them, come away to a deserted place all by yourself and rest a while. For many were coming and going and they had no need to even eat. Ito po yung time na nag-feeding the 5,000, time na nag-teach na po sila, nag-minister na po si Jesus Christ yung mga apostles niya. Sinabi sa kanila ng Panginoon mismo, kasi sa dami ng tao, wala na silang time magpahinga at kumain. Kaya sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa isang certain place at magpahinga sandali. Amen? Kasi nga, kailangan natin ng pahinga. Kung hindi, pag hindi po tayo nagpahinga at lagi po tayong go ng go, ano po mangyayari? Di ba nag-burn out po tayo? At pag nag-burn out po tayo, nag-irritable po tayo, di po ba? Pag nag-irritable tayo, may magtanong lang sa'yo ng kahit na simpleng tanong, papalag na tayo sa magot.
Baka ko na naman yung tumatang sa'yo, ano nagawa ko? Diba? Yun po yung nagagawa ng stress. Kaya sabi po ng Panginoon, we should rest for a while. Sabi niya, we should rest for a while. Sa ating mga ministry, sa ating mga trabaho, dapat po nag-rest din po tayo. Amen? And sabi nga, kahit si Paul po nakaranas ng mga pressure na may pinagdaanan din sila nasa Asia Minor po sila. Nasa Asia po sila. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, 1 to 3, pakibasa po. So we do not lose heart, even though our outer nature is wasting away, our inner nature is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing us for eternal weight of glory beyond all measure. Because we look not at what can be seen, but what cannot be seen. And what we can see temporary, but what can be seen is eternal. Amen. Linaw-linaw po na sinabi ng Panginoon kung paano i-handle po yung pressure. Do not lose heart. Huwag kang susuko. Amen. Ano yung mga pagsubok, pero huwag kang susuko. Bakit? Nasabi na dito, this slight momentary affliction. Sandali lang yan. Momentary lang yan. Slight. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Sandali lang yan, lilipas yan. Sabi nga, even though our outer nature is wasting away, kung ano ba yung nakikita natin, yung panlabas natin, kahit hirap na tayo, kung tayo may problema sa pera, may sakit, anong po problema natin? Sakit lang yan. Amen? Because sabi nga, our inner nature is being renewed day by day. God will give the strength every day na malagpasan mo kung ano po yung pinagdadaanan mo sa mga panahon nito. Amen? At sabi nga po niya sa bandang huli, because we look not at what can be seen, but at what cannot be seen. For what cannot be seen, can be seen is temporary. And kung hindi ko nakikita is eternal. Hindi wag tayong bibitaw, kapit lang sa Panginoon, patuloy po tayong sumunod sa mga sinasabi niya sa kanyang salita. Amen? Bukod po doon, sabi rin po, finally, beloved, sa Philippians 4:8, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is pleasing, whatever is commendable, if there is any excellence and if there is any worthy of praise, think about these things. Amen. So dapat daw po tayo maging positive thinkers sa ating mga buhay. Ito na po isipin natin kung ano yung true, honorable, just, pure, pleasing, commendable, excellence. Sabi nga, sa bawat problema po natin, meron po positive side yan. Hindi po puro negative. Di ba? Parang kung titignan po natin si Pastor Ernie. Sino po nakakilala Pastor Ernie? Amen. Di ba? Napagwapong lalaki. Kaya positive, hindi po. Di ba po? Kung titignan po natin, siya po yung nagkaroon ng cancer. Nagkaroon po siya ng prostate cancer. Which kung titignan po natin, sakit yun. Parang negative siya. Pero kung titignan po natin, nakakwento niya ako kay Father Wendell, kung hindi po na siya nagkaroon ng prostate cancer, hindi siya umuwi ng Pilipinas, at kung hindi siya umuwi ng Pilipinas, hindi niya makakita yung kanyang mga apo. Which is, kumbaga, ibang joy daw ang binigay sa kanya nung time na nakasama niya yung kanyang mga apo. Kasi nung wala siyang sakit, nandito siya nagtrabaho. Hindi niya nakikita yung mga apo niya sa Pilipinas. Diba? Kumbaga, wala silang connection. Kumbaga, siguro, sa boses lang. Pero sabi nga, nung nagkasakit siya, kailangan niya magpagamot, uwi siya ng Pilipinas. At yung time na na-spend niya sa kanyang mga apo, hindi raw makabayaran ng kahit anong pera. Diba? Sabi nga, all things work together for good. May positive na nangyari. Bukod sa pinagaling siya ni Lord, amen, nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang mga apo. Amen? So talagang meron pong positive side palagi sa ating mga pinagdadaanan. Huwag po tayo mag-focus sa negative. Mag-focus po tayo sa positive. So miracle na gagawin ni Lord para mong overcome isang problema. And minsan po, sasabihin natin, hindi ako na-stress. What are the symptoms? Ito, pag-speaking na po natin. Ano po ba yung symptoms ng stress? Kasi minsan, kala mo hindi ka na-stress, pero na-stress ka na pala. Ano po ba yung mga symptoms nun? Sabi doon, mental and emotional fatigue. Amen. Yung pagod na pagod ka na, hindi mo na alam ang iisipin mo, hindi mo alam ang gagawin mo. Ano na po, stress na daw po pala yun. Cigarette, drug, alcohol. Alam po, wala po nito sa atin.
Pero sa iba po, pag nakikita nyo kung ano, dalawang kaha na maghapon, na-stress na yun. sa England nga po, sa Britain pa yung bro. So meron daw dun sa yung mga nagtatrabaho dun, after ng trabaho nila, pupunta sila sa pub para uminom. Yun ang pag-release nila ng mga pressures nila sa trabaho. Amen. Doon nila nilalabas, nag-depend sila sa alcohol para to relieve stress sa araw-araw nila. Kasi, bakit ka mo? Kasi pag tuwing uuwi sila ng bahay nila, mag-isa lang uli sila. Diba? So gusto nila, yung matutulog na lang. Kasi wala silang mga kausap nila sa bahay. Doon lang sila sa pub, ganon. So sabi nga, hindi mo maganda yung nagdidepende ka sa mga ganitong bagay. Kasi stress yan eh. Dapat, i-depend sa Panginoon at sa mga fellowship natin. Bukod pa doon, loss of appetite. Wala kang ganang kumain. Bakit? Kakaisip sa mga problema. Frequent headaches. Sabi mo, masakit na ang ulo mo, hindi na alam ang gagawin mo. Stomach problems. Bakit? Baka may ulcer ka na kasi wala kang ganang kumain eh. Diba? Heart problems. Katulad na nasa Brother Robert. Sa sobrang kagwapuhan niya. Lagi na lang siyang iniiwan ng kanyang mga napupusuan. Amen? Baka na-stress ka na bro. Hindi, dinadaan ni bro sa positive. Hindi mo hinihingit ka na lang niya. Bro, comfort sa mga kanina. Amen. Insomnia. Hindi ka na makatulog. Yan, ibig sabihin may stress ka na yan. Na-stress ka na. Kakaisip. Amen. Yan, high blood, hypertension. Na-stress ka na rin yan. Bakit? High blood ka eh. Umingi lang ako tubig, sinikuan mo ko eh. Di ba? At yung like craving first. Kasi yung iba kasi pag na-stress, gusto nila kumain ng mga sweets, di ba? Yung mga natamis, parang gusto nila kumain, idataak mo na sa pagkain. Di ba? Yung mga natamis. Kaya kung makikita niyo si Sister Annette, hindi po stress yan, bless yan. Bawi. Kasi pag tataba ka, di ba kumain ka na kumain? Si Christian. Siya po, bless, hindi ka stress ha. Makisip ito, porque mataba, na-stress sa akin. Diba? Bless po yan, bless. Amen. Yari ka. Ito mo yung tsura, hindi mo alam ang gagawin mo. Ito na yung tsura ng may stress na tao. Diba? Hindi mo alam yung sa dami ng iniisip niya. Hindi niya kasi insomnia na siya, wala siyang gano'ng kumain. Ito, ang payat na, kawawa naman. Amen. So ano ba yung causes ng stress? Okay? Papadaanan lang po natin ito kasi mamaya titignan natin yung biblical solutions ng ating Panginoon. Dinadaanan lang po natin kung ano yung stress, ano ba yung symptoms nito, ano yung causes niya. Isa sa mga causes daw po is a tendency to overextend ourselves. Ano po ibig sabihin ng a tendency to overextend ourselves? Ibig sabihin po niyan is yung full load na tayo. Accept pa tayo na accept. Sige, kaya ko yan, kaya ko yan, kaya ko yan. Kahit minsan hindi na natin kaya, kinakaya po natin. Kaya ka na-stress at sa dami mong gagawin, hindi mo na alam kung unahin mo. Meron pa ang 30 minutes break, sige, diyan ko na lang gagawin yan. Diba? May stress ka talaga. Kasi pinipilit mo eh. Sobra-sobra na yung load mo, pinipilit mo pa. Bukod po doon, failure to seek adequate rest and relaxation. Kaya sabi nga po natin sa binasa natin verse kanina, ito yung pang-apalosis natin, intusan niya kanyang mga disciples to rest. So kailangan po tayo mag-rest. Kasi pag hindi po tayo mag-rest, ano makaka-experience tayo ng stress. Kasi nga, sa dami ng iniisip natin, kailangan pang pending pa yun. Ilan po yung pending mo ngayon? Meron pa nga tayong check sheet, di ba? Checklist, yung mga nagawa na, yung gagawin ko sa araw nito. Di ba? So talagang kailangan, isisigil po natin yung rest and relaxation sa checklist po natin. Kaya may dapat po hindi mawawala yun. Poor diet. Amen. Huwag nyo na akong tingnan. Hindi po ang poor diet. Poor diet kasi after best kumain sa araw. Amen. Wrong priorities. Amen. Ito po nakaka-cause ng stress yan. Amen. Mali ang priority natin. Uunahin natin yung bagong cellphone kaysa pambayad ng bagong tinitira natin sa flat. Diba? Tapos pag hindi nila may-ari, may stress ka. Yan po yung cause ng stress, di ba? Wrong priorities natin. Unahin natin yung mga luho kaysa sa pangailangan. Amen? Bukod po doon, lack of exercise. Amen? Kasi pag lack of exercise po tayo, nangihina po yung katawan po natin. At siyempre, pag marami tayong ginagawa, hindi nakakayanan sumabay yung katawan natin, nakaka-stress din po yun. And
lalo-lalo na po ito, insufficient communion with God. Sabi nga po natin, kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi natin alam na ito pala yung nasusulat sa salita ng Panginoon. Dapat pala akong magpahinga. Dapat pala hindi ako mag-worry kasi ibigay pala sa akin ng Panginoon. Bakit inuna ko siya? Amen. Pag hindi po natin alam yung mga bagay na yun, may stress talaga po tayo. Pag wala po tayo. Kasi pipilit natin, kinakaya natin sa sarili natin kakayanan, which is, hindi naman po natin nakakaya. Amen. Emotional problems. Amen. Dito na po yung yung emotional problems. Nanligaw, nasa church. Nagkahiwalay na, wala na. Ayun na. Unresolved sins. Amen. So yung mga unresolved sins po, amen, ito po ay nakaka-stress din po. Yung mga alam mo na mali, alam mo na wala sa inuutos ng Panginoon, pero ginagawa mo pa rin. Amen. Hirap na hirap kang magtago sa mga kapatiran na makakita sa iyo. Sa ginagawa mo ngayon. Nakaka-stress po yun. Tsaka doon, patong-patong yung mga kwentong sasabihin mo para lang malusutan nyo yung ganong bagay. Kaya, wag po, habang i-resolve po natin kung ano po yung alam po natin mali sa sarili natin, ipag-pray po natin sa Panginoon na tulungan po tayo magkaroon ng strength to overcome yung weakness po natin ngayon. At for sure po, kung sa sarili natin po natin kaya, hindi po natin kaya. Pag binigay po natin sa Panginoon at kanampalataya po tayo, si Lord po kikilos para overcome po natin yung mga hindi na po natin kaya i-overcome. Amen? And, ang nakikita ko po na bukod po sa insufficient communion with God is na reason ng cause ng stress is lack of contentment. Kasi kung titignan mo, halos lahat po yan papasok sa lack of contentment. Amen? Yung priorities mo, lack of contentment yan eh. Diba? Yung tendency to overextend ourselves. Bakit yung tatrabaho na matindi? Bakit? Kaya ako mag-overtime. Bakit? Gusto mo ma-promote. Be content sa ano mo ngayon, sa pwesto mo ngayon. Na talagang pakitang gilas ka. Na kahit wala ka ng time sa Friday service, wala ka ng time sa Panginoon, wala ka ng time sa Bible study, sa fellowship, basta trabaho na ng trabaho, wala ka ng time sa family mo, hindi mo na nga alam ang ginagawa ng anak mo. Diba? Lack of contentment po yun. Lack of contentment. Pero sabi nga, kung titignan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa lack of contentment, pakibasa nga po sa Ecclesiastes 6:7. All human toil is for the mouth, yet the appetite is not satisfied. Amen. Sabi po dyan, lahat ng ginagawa natin sa sarili natin kakayanan is para sa sarili lang natin, pero hindi tayo nasa-satisfy. Diba? Last month lang, bumili ka ng bagong cellphone. This month, may bagong labas. Diba? Bili ka na naman, diba? So, ito po yung sinasabi na pinagtatrabuhan, pag-iipunan ko ito, mag-overtime ako para sa bagay na yan. Diba? Mag-overtime ako para sa bagay na yan, pag-iipunan ko yan. Amen. Na kahit na wala kang pahinga, pagod ka na, sige, overtime. Amen. Hanggang sa nagkakasakit ka na, di ba? Kaya po hindi po maganda yung hindi tayo makontento, dapat makontento na tayo. Ano bang features niyan na wala sa features nito? Hindi depression lang naman. Di ba? Pares din naman po ang gamit. Kaya po, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 7, but godliness with contentment is great gain. For He brought nothing into this world, and it's certain you cannot carry nothing out. So, huwag natin madadala lahat yan eh. Di ba? But, nung pinanganak tayo, wala tayong dala, wala ka tayong damit eh. Pag namatay tayo, hindi natin madadala yung mga bagay niya. Pero nga pong kwento, merong mayaman, na sobrang galing niya sa pera niya, sabi niya, pag ako namatay, gusto ko ilagay mo sa coffin ko yung lahat ng pera ko para dadalhin ko. Amen. So, sige, yun ang wish niya, namatay siya. Ang ginawa ng asawa, nung namatay siya, nag-issue ng cheque. Sinigay sa kabao. O, di ba? O, yun talaga yung pera niya. Di ba mauntak? Akala niya wala talaga yung pera sa libingan niya, di ba? Pero hindi pa rin niya nadala. Nautakan siya ng asawa niya. Issue lang siya ng cheque. Ayun ang pera mo. So hindi po natin, kahit ano po bagay, wala po tayong nadala. Kaya po kahit si Steve Jobs ba yun bro? Yung napakarami ng pera, mayaman siya.
Pero yung pera niya hindi kaya pagalingin yung sakit niya. Iba na huli niya na-realize na yung pagkukulang niya, yung pagkakamali niya, na dapat mas inuna niya yung Panginoon, ginamit niya yung kayamanan niya para sa pag-spread ng Word of God. Amen. Although sabi nga, late na para sa kanya, hindi na save yung pera niya yung buhay niya. E after nung magpatay siya, sino nang gagamit ng pera niya? Di ba? Nagpakapagod siya, nagpakapagod siya ng oras, pagod, para ma-accumulate yung wealth na yun. Kaya huwag po natin kakalimutan palagi ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Yung mas importante po yun eh. Sabi nga dito, temporal, doon eternal. Amen? Ngayon, kung matigas talaga ang ulo mo, at gusto mo sumali sa coronary club, sa mga stressed people, ang gagawin mo lang po is, never say no to a request. Laging yes. Sabi nga, kahit di mo na kaya, yes, kaya ko yan. Sige lang. Di ba? Lagi ka lang yes ng yes, kahit na na-full load ka na. Yan, makakasama ka sa ako. Ano ba yung coronary club? Ito po yung mga sa taong sobrang stress, nagkakasakit na. Yan. Kung gusto mo magaya sa kanila, nagkakasakit na, laging yes. Huwag ka mag-no. Amen? And your job comes first, personal considerations are secondary. Yung wala ka ng pakialam sa ibang bagay, puro trabaho. Sabi mo, dito pati pamilya mo, hindi mo na iniintindi. Na hindi mo na alam kung ano ng grade ng anak mo. Nakakalimutan mo yung anniversary. Laging trabaho. Yan. Sobrang stress niyan, magkakasakit ka na talaga. Bukod po doon, go to the office. Di ba? Hindi pa nakontento sa Monday to Friday. Dito pala, Sunday to Thursday. Pupunta ka pa ng gabi. Saturday, Sunday, even holidays, pupunta ka pa sa trabaho mo. Yan po, kasama po kayo sa mga coronary club members. Exclusive po yan. Then, never delegate responsibility to others. Carry the whole load at all times. And then, dito po, wala ang tiwala sa mga kasama mo. Feeling mo, ikaw lang makakagawa ng tama. Yung hindi nila kaya, ako lang gagawa para tama. Kasi baka mamaya, uulitin ko lang ulit pag mali ang ginawa nila. Yan, laging ikaw lang. Kaya po nakaka-bless po yung church na to. Ang pastor po natin talagang andun yung faith niya, andun yung trust niya sa Panginoon to delegate din yung ganitong mga bagay, yung pagtayo sa harapan, yung mga ibang bagay sa church. Hindi niya po sinusolo. Hindi niya po iniisip na ako lang ang magaling. Yung ganun po. Ginagamit po niya yung sa salita ng Panginoon na mag-delegate po sa ibang tao. Otherwise, mag-burn out po. Tuturo po siya sa DMC. Then, gagawa siya ng message every Friday. Napakahirap po, nakaka-stress po talaga. Amen. So, bless. Pupuri po pa sa Pastor Francis. Amen. Amen. And it is a poor policy to take all the vacation time which is provided for you. Amen. Minsan, yung bakasyon po natin, naiipon na. Kasi, pag nagbakasyon ako, nahihirapan sila sa trabaho. Diba? Ako lang inaasahan nila eh. Yan, nakaka-stress yan. Talagang wala kang pahinga. Talagang pagod ka na pero go pa rin. Kasi mas iniisip mo yung sa trabaho kaysa sa sarili mo. Amen? And sabi nga po, hobbies, sports, and fellowship are a waste of time. Yung mga itong gawain daw po, waste of time. Yung mga fellowship, yung worship service, yung nagsasama-sama tayo, yung nag-fishing. Pag-iisip mo, waste of time yan, talagang magkakasakit ka po. You will be a member of this coronary club. Baka presidente ka pa. Amen? Kaya, wag po natin isipin na waste of time yung mga itong gawain, yung mga Bible study. Hindi po, walang po yung bagay po ito. Dapat po talaga tayo. Sabi nga, hindi na po dapat choice to, dapat necessity na eh. Dapat umattend ka talaga. Bakit? Siyempre, dito natin nakakasama ang ating Panginoon. Dito natin siya nakapag-communicate. Dito tayo nagkakaroon ng relasyon. Dito tayo natututo kung anong talagang plano sa atin ng Panginoon. Dito ba? Amen. And sabi nga ng Panginoon sa John 14, chapter 14, verse 27, Peace I leave to you. Peace I give to you. Not as the world gives, so I give to you. do not let your heart be troubled, or let it be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstance
and give you courage and strength for every challenge. Yun po, napakit na sinasabi ng Panginoon sa paglakad po natin sa buhay natin ito. Hindi siya umalis ng, sige, bahala na kayo dyan. Sabi po ng Panginoon, peace I leave to you. Iniwanan niyo po sa ating kapayapaan niya. Kaya bakit ka may stress kung nasa atin ang kapayapaan ng Panginoon? Di po ba? Think positive. Because sabi nga, my perfect peace I give to you, not as the world gives. Do I give to you? Do not let your heart be troubled. Huwag kang mag-isip, huwag kang problema. Daanan mo lang. Ano yung pagsubok? Sabi nga kanina, sinabasa natin. Kung wala ka na magagawa, let God na si Lord ang bahala natin. Although, huwag naman yung puro faith. Amen, mananampalataya ko na gagawin ni Lord to, pero hindi ka naman kumikilos. Amen, sabi nga, faith without action is dead. Amen. Puro ka faith, magkakatrabaho ko. By faith, says, pinag-pray ko si Lord yan. Hindi ka naman nag-a-apply, na hindi ka napapasa ng CV eh. Magkakatrabaho ko ba nun? Di ba? So, hindi lang po puro faith. Kailangan po natin mag-action din po. Nanampalataya tayo, pero magpasa ka naman ng CV. Hindi naman nakukuha ng kumpanya sa isip mo. Hoy, akin na yung CV mo. Sabi ni Lord. Ano ba? Na hindi nga alam ng kumpanya, naghahanap ko ng trabaho eh. Di ba? Naligaw ka naman. Sabi nga rin po, we can grow stronger from our struggles. Parang po yung ginagawa po namin na Brother Ryan every Friday morning. Wow! Pag Friday morning po kasi, sinasama na po kami sa gym. Sa pagkain. Amen. Parang ganyan po, parang ganyan eh. Ganyan yun eh. Sabi nga po, yung stress po, parang kung titignan po natin sa pag-weights po, ang stress po nakapagpalaki po ng muscles. Gusto ko sana ipakita kaya lang, relax lahat eh. Next time lang. Relax sila ngayon eh. Pero sabi nga, yung stress po, the more you put stress sa weights, mas lumalaki po yung muscles. Amen. Yun po yung turo ni Brother Ryan. Amen. Mientras ang binibigitan mo, mas lalaki yung muscles mo. Pero pag more repetitions daw, at less yung weight, papayat ka, nalilid ka naman daw to tone down your muscles mo. Amen. So, yun po yung nagagawa ng stress sa buhay ng tao. Pinapatatag po tayo ng mga pagsubok. Sabi nga, look at it positively. Yung pinagdadaanan po natin, palalakasin po tayo nun. Because we will experience, malalaman natin kung mga dapat natin gawin pag sa mga ganong bagay. At pag dalagpasan po natin yan, tayo po magiging testimony sa mga tao naman na kasalukuyan pinagdadaanan yung mga bagay na yun. Na nung nalaman mo na pinagdadaanan yun, alam mo pinagdaanan mo na, magiging testimony ka eh. Pinagdaanan ko yan at napagtagumpayan ko by the grace of God. Amen? Diba? Kaya huwag po natin tinaman stress negatively. Meron po yung positive side ang stress. Sabi nga po, napagpad ng muscles. Amen? Next po. Bakit? Sabi ng Panginoon, we are more than conquerors. Ito po yan, dito po kinuha yung verse kasi malabo. Yung Romans 8:37. Sinasabi po dyan, we are more than conquerors through Him who loved us. Yung conqueror na tayo eh. Kumbaga, tayo yung nagtagumpay na. Dahil ang Diyos natin is victorious na 2,000 years back. Tinalo niya na yung kalaban. Wala nang gagawa ang kalaban sa atin. Ang kailangan natin is panghawakan yung salita ng Panginoon. Claim the victory sa kalaban. Huwag po tayo magpatalo sa binubulo ng kalaban, ma-stress ka. Mag-isip ka. Tumalong sa tana. Huwag po tayong makikinig sa mga binubulo ng kalaban. Kasi ninanakawan po niya tayo. Sabi nga, the thief comes, the enemy comes to kill, steal, and destroy. Amen. Sabi nga, isa napanood namin kagabi ni Brother Wendell sa Bible study. Ang napakagandang movie ko, I recommend na mapanood nyo yung War Room. Sabi niya, the enemy steals your joy, Kills your faith. it kills your Faith. family, Faith. relationship, Faith. it kills your faith, and it destroys your Family. family. Ganun po yung ginagawa ng kalaban sa buhay nila. It steals your joy, it kills your faith, and it destroys your family. Which is, akala niya, gusto niya na sumuko sa asawa niya kasi doon, pero sabi nga ng salita ng Panginoon, hindi yung asawa mo ang problema. Ang problema is yung kalaban.
Then ang kalaban, gumagawa ng paraan para masira yung pamilya niyo, para magkahiwalay kayo. Kaya ang ginawa niya, pinag-pray niya lang yung husband niya. At nakikita po natin kung paano kumilos ang Panginoon. In the end, yung asawa pa niya mismo ang nagbalik loob sa Panginoon, ang humingi ng tawad sa kanya, at naging maayos po ang ilang pagsasama. Hindi po nasira yung family nila. Kasi nirebuke niya yung si Satan, nirebuke niya sa bahay nila, nirebuke niya sa buhay nila. Nung asawa ba niya, nirebuke niya si Satan sa buhay nila, sa bahay nila. At talagang sinabi niya, siya na mismo gumawa ng war room niya. Meron siyang war room. Yung war room niya, doon siya nag-pray. Doon siya nag-pray. At kita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay. Napakagandang movie po. I recommend po na mapanood po natin. Kaya just smile. See miracles in life every day. Amen. Kasi natin miracles sa araw-araw sa buhay natin. Kaya smile lang. Kung may problema, smile. Diba? Smile. Sunod po. And thank God for what you have. Trust God for what you need. Bakit? Because my God will supply all your needs according to His riches in the glory by Christ Jesus. Amen? Hindi pa po tayo tapos. Amen? Hindi na po tayo pupunta sa biblical principles for stress relief. Sabi nga po natin yung kanina, pinag-usapan natin yung stress. Ano po ba yung symptoms ng stress, cause of stress. Ngayon naman po, titignan natin yung biblical principles for stress. Kasi tinanong natin kanina, ano ba sinasabi ng Panginoon? Pwede po ba maging stress-free ang ating buhay sa mundong ito? Amen. Tingnan po natin. So number 1, sabi dyan, we must see things from God's perspective. Huwag po sa perspective natin, kulit in God's perspective. Sabi ko nga po, nung unang punta ko po sa UAE, kung susundin ko po yung perspective ko, kasi unang dating ko po dito 2004. Noong 2004, di po ako nag-apply pero ako ng trabaho sa Pilipinas. Sabi sa akin, 1-1 ang sahod. Waited ako doon. Pagdating dito, 800 lang ang binigay sa akin. Sabi ko, naloko yata ako . Tapos sa bakery pa ako binagsak. Sabi ko, marunong kumain ng tinapay, ba hindi ko kaya gawin. Pero sabi niya, wala nang gagawa . Perspective ko, naloko ako. Gusto ko na umuwi. Pero sabi nga, titingnan po natin yung perspective ng Panginoon, may plano pala siya. May plano siya. Na kung hindi ko tinuloy, kung umuwi ako noon, wala nangyayari sa akin. Pero kung tinuloy, dahil tinuloy ko nga, ando na wala nang choice. Tinuloy ko na lang. Di ba, sabi natin positive na lang, may matututunan naman ako . Pero sabi nga, sa perspective, sa plano pala ng Panginoon, kung hindi ako nakatuloy doon, wala po ako dito. Yun ang plano ng yung perspective ng Panginoon, yung nakikita niya . Ang nakikita ko lang po, yung nalawa ko. Hindi ko nakita yung ngayon. Pero ang plano ng Panginoon is talagang napakabuti. Yung perspective niya. Amen? Kaya po dapat hindi po tayo titingin huwag natin yung i-focus sa problema. Mag-zoom out po tayo. Diba? Mag-zoom out tayo. Parang yung sa mga parit. Diba minsan sa mga oval, sa gitna meron nagpo-form na mga words, mga shape, di ba? Pag sa baba ka nakaupo, parang wala lang. Parang nonsense yung ginagawa nila. Pero pag sa taas mo tinignan, ay may word pa rin nakasulat. Di ba? So, lagi po natin titignan yung perspective ng Panginoon. Huwag po natin little picture, sa big picture po tayo mag-focus sa plano ng Panginoon. Ano mo ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? What does the Word of God says? Tungkol sa natin sa stress, pag-overcome natin sa stress. Sabi po niya, sa Romans 8:28, 1-3. We know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose. Amen. Ako sabi, all things work together for good. Hindi sinabi yung sum. Kung lahat naman pala will work together for good, at pa ako mag-worry, ba't ko pa i-stress ang sarili ko? Di ba? Although may pagsubok, although may trials, alam ko naman, all things will work together for good. Bakit pa ito problemahin yan? Bakit pa magpupuyat? Bakit pa hindi kakain? Diba? Bakit ako magpapatanda sa mga problema ng kalaban? Diba? Ang sabi ng Panginoon, ibinigay mo sa Kanya, manalig ka, maniwala ka, at manampalataya ka, all things work together for good. Amen. Ano man po ang pinagdadaanan po natin? Sabi nga, yung example po kanina kay Pastor Ernie,
Diba? Gumaling na siya, yung joy sa pagkakaroon ng relasyon sa mga anak niya, hindi mo patatawaran pa rin. Amen? So, lagi po natin isipin para hindi po tayo ma-stress. And number 2, deal with unresolved sins and conflict. Sabi nga po natin, yung mga unresolved sins, pag hindi natin dinil yan, magpapatong-patong yan eh. Diba? Magpapatong-patong yan hanggang hindi natin alam ang gagawin. Talagang nakaka-stress po talaga yan. Kaya sabi ko ng Panginoon, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight in the sin that clings so closely. Ang sabi, let us lay aside. I-deal natin kung naman po ang unresolved sins namin. And let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who for the sake of the joy that was set before him endured the cross, disregarding its shame, and has taken the seat at the right hand of God. Amen? So sabi nga, we are in a race. Hindi man po 100-meter dash, hindi marathon. Kung tatakbo ka ba ng marathon, naka-combat boots ka, naka-fur coat ka, di ba, may dala ka pang ano ka? Di ba, hindi. Yun yung mga ano, yun yung masin. Tanggalin mo yan. Ito picture natin. Ito natin sa picture. Ayan. There's a race to be run. There's a victory to be won. Sabi yan, let us lay aside every weight. Ayan. Ito, meron pa siyang fur coat, meron siyang combat boots, may payong, di ba? Yan yung mga weight, yung mga kasalanan. Bakit ka man ipag-race nang dala-dala mo yung mga weights na yan? Amen? Sabi, alisin mo yan. Ano ba yung fur coat? Sabi yan, excesses. Amen? Di ba basa mo ba? Ano yung excesses dyan? Where yung sinisimbolize niya? Self-indulgence, intemperance. Amen? Alisin po natin yan. Alisin po natin yung mga kasalanan sa atin. And let us run the race para sa Panginoon. Amen? Alisin po natin nagpapabigat sa atin. Kung ano po kasalanan, ang alam natin, meron pa na hindi natin matanggal-tanggal. Pag-pray po natin na patulungan tayo ng Panginoon, bitawan po natin ang mga ganong bagay. Amen? Kasi mahirap po na maging ano po tayo, katisuran po tayo ng mga bago po natin mga kasama. Na pag nakita na yan ba ang Christian, di ba? Tapos ganito ang ginagawa. Di ba? Alisin po natin yung mga ganong mga bagay sa paglakad natin sa Panginoon. Para yung ibang tao din po, kasi sabi mo pag Christian ka, para ka nasa aquarium eh. Lahat ng galaw mo nakikita. Kaya sabi niya, pag-pray natin sa sarili natin, unti-unti, hindi naman biglaan po yan. Unti-unti. Sabi niya, God, parang yung gold, diba? Pag iniinit yung gold, diba? Unti-unti, naging purify siya, natanggal yung mga dumi. Diba yung mga excess niya. Amen. Ano po ba yung self-indulgence? Laging ako. Lagi na lang ako. Amen. Wala na si Lord, ako na lang. Diba? Yung mga selfish, yung mga bagay na gusto natin para sa sarili natin. And yung intemperance po, yan po yung the act of being intemperate. Google niyo po mamaya, malalaman niyo yung meaning. Very good. Nakalimutan ko po eh. Intemperance. Bishop, ano daw? Bishop, intemperance. Hindi, tama. Sinabi ko, i-google nila. Pero may assignment tayo, di ba? Kung intemperance sa next week, dapat alam yung meaning. Amen. So, sabi nga, unresolved sins po yun. Ito naman po yung sa conflicts. Ano po sabi ng Panginoon tungkol sa conflicts? Pakibasa nga po, 1-3. So when you are offering your gift at the altar, if you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother or sister, and then come and offer your gift. So, amen. Dapat po, kung meron po tayong kagalit, o alam natin yung pangalag sa atin, before we offer our gifts to the Lord, dapat may pag-ayos po muna tayo sa mga tao. Mahirap po kasi yung meron tayong kasamaan ng loob, lalo kapatiran po natin. Sabi nga ng Panginoon, peace eh. Diba? Humingi na tayo ng tawad sa Panginoon eh. Baka tayo hindi kaya natin magpatawad. At tayo din, nagpapatawad din po tayo. Huwag tayo magtanim. Diba? Mahirap po yung lalo sa welcome song. Di ba, welcome, iikot ka eh. So yung makikita mo, bigla kang iiwas na gano'n.
Kaya po, pangit po. Dapat po, may pag-peace po tayo sa lahat. Wala pong sama ng loob. Wala po yung kinikimkim. Kasi yun po yung sabi ng salita ng Panginoon eh. Para wala kang stress. Kasi ito po yung sinasabi natin, yung para hindi ka ma-stress. Ito yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Amen. Di ba, nakaka-stress. Mamaya kung dalawa pa, tapos makasa gitna ka, hindi mo na kasi pupunta. Kaya dapat po, bago po tayo lumapit sa Panginoon, magpatawad din po tayo. Amen. And number 3, we must redeem our time. Amen. Sabi nga po, dapat meron tayong proper time management. We should pace ourselves, do not overload, know your limitations, and take time to rest, pray, and reflect. Amen. Kasi kung hindi ka mag-rest, hindi ka mag-pray, hindi mo iisipin kung nasa na ba ako ngayon, may stress ka po. Amen? Wala kang proper time management, may stress ka. Kung hindi mo alam ang limit mo, may stress ka. Kaya sabi ng Panginoon, dapat you should redeem your time. Kasi sabi nga sa kanyang salita, see then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Ito naman po, may isa pang word na naman po tayo, circumspectly. Amen. Sino bang may alam na circumspectly? Amen. Sabi ko ni Father Google, maging cautious daw po tayo sa ating paglakad. Not as fools, but as wise. Amen. So dapat, maging cautious tayo sa pagta-time management po natin, sa paglakad natin sa Panginoon. Huwag po tayo magsayang ng oras. At huwag po natin, sabi nga, pati weekends, pati gabi, pupunta ka sa trabaho mo. Dapat, may rest po tayo. At huwag po natin kalimutan mag-pray and mag-reflect. Ito po, napaka-importante po, hindi kayo ma-stress. Fellowship with one another. Hindi ba napakasaya po? Ito po yung natin nung Deuteronomy 13. Di ba? Saya, no? Yeah. Kaya fellowship po tayo. Next time, yung mga po natin nakasama, sama naman po kayo para pare-pares tayo masaya. Amen? Sabi nga po, fellowship can often provide a potent remedy for stress. Studies have proven that interaction with loved ones and friends helps relieve the pressures of stress. Totoo po ba ito? Na-experience po ba natin ito? Amen. Pag nakakasama po natin yung kapatid, minsan ayaw natin maghiwalay, di po ba? Anong oras na? Alas 12 na. Talagang kung kwentuhan pa rin eh. Sarap pa nang upo sa pastoral house para walang balak umuwi. Eh si Sister Irene, pungas-pungas na naman. Kaya kasi masarap po talaga ng fellowship. Masarap po mag-fellowship po talaga. Kaya wag po natin kakalimutan yan para wag po tayo ma-stress. Amen. Sabi nga po sa Romans 15:32, that I may come to you with joy by the will of God and may be refreshed together with you. Para ma-refresh naman tayo para pareho. Amen. Sabi nga po sa Hebrews, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. Kasi through fellowship, na-encourage natin ang isa't isa. Nakakalimutan natin yung problema. Di ba sabi ko kanina, nagiging testimony tayo sa bawat isa kung yung nagkataon yung kapatid. Di ba? Nagagamit po tayo ng Panginoon para matulungan yung kapatid na yun. Amen? So dapat talaga mag-fellowship po tayo. Sino po sasama mamaya? May fellowship pang evangelism. Amen. So, number 5. Amen. Mabilis na po. Hanggang 6 lang to. Give everything to God in prayer. Ito po napaka-importante. Let us give everything to God in prayer. Siyempre, minsan hindi natin talaga kaya, kahit anong wala kang magagawa eh. Diba? Sabi nga, yung sinabi ng pastor, tama po yun. Sinabi niya, di ba minsan nasasabi, pag i-start tayo, yung bago pumasok, iwanan na ang problema sa pinto. Mali po yun eh. Kasi paglabas mo, tatali mo na naman. Di ba? Dapat ibigay natin sa Panginoon. May kaya na po iwanan sa pinto, no? May bababa po ba? Di ba? So, dapat po talaga, ibigay natin kay Lord. Amen. Amen. At huwag na po natin buwanin uli. Paglabas, akin na uli. Problemado ka na naman paglabas. Iyak ka na naman. Ibigay mo na. Sino nang bahala doon. Amen? And sabi nga po sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, nabasa po,
Be anxious for nothing, but in everything by prayer, supplication, with thanksgiving. With thanksgiving, Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Dapat po ibibigay po natin. Huwag ka na mag-anxious. At saka huwag po natin ganyan si Ate Shawi. Hindi ko po naabot ng pelikula ito, pero naikwento ko sa mga nakakatanda. Wow. Yung pasan ko ang daigdig. Huwag po natin pasanin ang daigdig. Amen? Bigay po natin kay Lord. Kasi pag pinasan mo ang daigdig, napakabigat po nun. Para kang nakabalitan ng lalo, di ba? Para mapasama yung daigdig, di ba? Let us give it to God. Mahirap yung yung pipilitin mo sa sarili mong kainan, which is hindi mo naman kaya. Di po inabot yun ha, naikwento lang ng mga elders po natin. Amen. Yung pelikula nila. Yung inabot ko na po, may remake po kasi. Yung kasan ko ang daigdig. Yung mga ka-level ko na po yung mga Wow. Amen. Sabi nga po, those who leave everything in God's hands, Will eventually see God's hand in everything. amen. So dapat po, ibigay natin sa Panginoon. At pag andun po ang kamay ng Panginoon, alam po natin, ano po mangyayari? Diba, mag-bless po tayo, ma-overcome po yung mga problema natin, mga pinagdadaanan natin. At hindi po tayo may stress. Nagtatawa po natin, yung mga pinag-uusapan po natin para hindi tayo may stress sa paglakad natin sa mundong ito according to the Word of God sa Biblia po. Sabi nga po, sa Matthew chapter 11, verse 28-30, "Come to me, all of you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Hindi ba kinakanta po natin ito dati? Amen. And he said, amen. Ganun po sabi nga po dati, kung ano pa yung pinagdadaan natin. Kung nahihirapan ka na, bigay mo kayo sa Panginoon. Amen? Ito po, nasa salita na po niya. Sabi nga niya, come to me. Napakadali lang, wala ka ibang gagawin. Ang Panginoon, kaganyan lang. It's an invitation. Diba? Alam niya, naghihirap ka, come to me. Anong gagawin mo? Aabutin mo lang yung kamay niya. Bibigay mo. Si Lord na ang bahala. Bakit? Sabi niya, I will give you rest. Hindi mo na kailangan mag-isip, hindi mo na kailangan ng problema. Diba? Lumapit ka lang kay Lord. Siya ang bahala. Diba? Napakaganda ng salita ng Panginoon eh. Ang problema kasi sabi na sinasarili natin, binigay natin, paglabas, kinuha ulit. Diba? Wag, hindi po dapat gano'n. Kasi may stress ka talaga. Eh, sabi mo, hindi naman totoo yung stress-free living. Eh kasi nga, hindi mo sinusunod yung Word of God, yung salita ng Panginoon. Diba, dito mo test yung faith ng isang tao. Kasi yung pag-worry and yung pag-stress, this is a sign of lack of faith. Nagkukulang tayo sa pananampalataya, kaya tayo nag-worry. Amen? Dapat po, sabi nga po dito, ibigay natin at manampalataya po tayo. Sabi, take my yoke upon you. Sino po nakakala mo ng yoke? Amen. Ito po yung tsura ng yoke. Yan po siya. Parang kinakabit siya sa dalawang animals para magkasabay po sila lalakad. Parang ito po usually po kinakabit po yung time na yun sa yung mga isa, luma na, yung kabila yung bagong yung tinuturuan pa lang. Parang tinuturuan niya yung kabila kung saan pupunta, kung paano ba ang gagawin. At mas madali yung burden kasi pag dalawa din, di ba? So ito po yung sabi ko parang, take my yoke upon you. Diba? Makinig sa'yo, sundin mo yung mga sinasabi ko. I will teach you. Sabi ng Panginoon. Take my yoke upon you. Sumunod tayo sa Kanya, sundan po natin siya. He will lead us. Tuturo niya sa atin mga dapat natin gawin. Diba? Yung po yung sinasabi niya po, take my yoke upon you and learn from me. Amen? Ito lang po yung gagawin natin. Bigay natin sa Kanya at sumunod po tayo sa Kanya. And He will give us rest. Amen? So ito po yung mga gagawin natin para po tayong mas stress. Amen? At cast all your worries on Him because He cares for you. Love ka ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. And it's a fact. mahal po tayo ng Panginoon. Di ba? Binigay niya nga yung bugtong niyang anak para tayo maligtas. Di ba ba?
Ganun niya tayo kamahal sa pagmamahal sa atin. Amen. Kadalasan po, siya na po yung lumalapit. Tayo po yung lumalayo. Amen. Kaya sabi, mas maganda yung pinag-aaral natin po yung salita para natutunan po natin kung yung mga dapat natin gawin sa mga certain situations ng buhay. Amen. At ulit po, yung pinaka-importante, sabi natin kanina, what does the Word of God says? Alam mo rin sinasabi? Paniwalaan mo na ngayon. Trust in God's Word. Manampalataya kang maniwala ka sa salita ng Panginoon at hindi ka may stress, kapatid. 100% yan. Sabi po dyan, the promises and counsel of Scripture provides us with a rich storehouse of stress-relieving comfort and peace. Stress often results from failing to stand upon the absolute reality of God's Word in spite of our circumstances. Amen. Ito nga yung magkakaroon natin ng mas mababang faith. Amen. Kaya po tayo na-stress sa buhay po natin. Sabi po sa Romans chapter 15 verse 4, 1 to 3. Whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. Amen. Kaya nga po sabi dito, kaya po nandiyan yung Biblia. That's why the word of God is there. Para tayo'y matuto. It is written for our learning. Ang kailangan lang, pagkalala natin. Kung hindi mo masahin, hindi mo tututo. Amen? Kaya dapat po atin po tayo sa mga ganitong gawain, sa mga Bible studies, para natututo po tayo sa salita ng Panginoon. Kasi this will give us hope. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Di ba minsan, pag may nag-preach ito, parang, ako yun na, parang ako yung pinagkatama, parang sa akin nangyayari yun na. Di ba ba? Kasi buhay siya, hindi lang nangyayari doon, ano yun. Nagsasalita ang salita ng Panginoon. Ang Word of God, Biblia, ang nagsasalita siya sa buhay ng bawat isa. Sabi nga po, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Sabi nga, yung pusong pagtitiwala sa Panginoon, hindi lang po puro salita. Amen. In summary, wow, nakagiti na sila. Sabi po natin, in living a stress-free life, kailangan daw po, we must see things from God's perspective. Number 2, deal with unresolved sins and conflicts. 3, we must redeem our time. We should have fellowship with one another. Give everything to God in prayer and trust in God's Word. So in living a stress-free life, dapat po, trust in the Word, in God's Word. Amen? Amen. And then sabi nga po, sometimes God calms the storm. Sometimes He lets the storm rage and calms His child. Sabi po ng Panginoon dito, minsan, God calms the storm. Yung mga pagsubok, pinatitigil niya. Pero minsan mo po, pinatatatag niya yung anak niya para makayanan yung mga pagsubok. Amen? So kaya sabi natin, dapat maging matatag tayo, dapat panghawakan natin yung mga salita ng Diyos para sabi nga, we should be calm, we should be peaceful. Huwag tayo ma-stress sa mga problema. Dadaan lang yan. Yung pagpipinigay natin sa Panginoon. Amen? And the peace of God, Rules in your hearts to which we are all to one body and may be today. Kung ano po pinagdadaanan natin, magpasalamat po tayo. Amen? Dahil ang Diyos natin ay hindi tayo iwanan at hindi po tayo pababayaan. Tayo po tumayo. Amen.